everyone, welcome to my tarot reading channel, Yang Sacred Space. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga Kayangs Tarot. Kumusta po kayong lahat dyan sa mga bahay-bahay ninyo? Alam ko maraming nag-aabang sa tarot reading ko ngayon kasi ang i-division natin ngayon ay ang kapatid po ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Ito ay si Senator Amy Marcos. Maraming tao ang naguluhan, nagtataka sa kanya, nagtatanong sa kanilang sarili, yung mga tao, kung ito ba talagang babaeng to ay makatotohanan or totoo ba sa kanyang intensyon sa mga Duterte, sa pagtulong sa mga Duterte, or ano ba talaga ang kanyang motibo, ano ba ang kanyang agenda, ano ba ang nasa ilalim nito talaga. Kasi maraming hindi makapaniwala na ang loyalty niya ay doon sa mga Duterte. So yan ang ating aalamin sa ating tarot reading ngayon. But before tayo magsimula, paki-like, share, comment at subscribe sa aking channel na Yang Sacred Space. At gusto ko lang ipaalam sa mga bago kong followers at subscribers na hindi lang po tarot reading ang aking ginagawa, kasama na rin po ang mga spell castings, pungsoy audit, base chart reading at energy healing. So kung sino po ang interesado sa aking mga services, paki-check po sa description below ang aking WhatsApp number. Diyan nyo po ako kontakin. Kung gusto nyo mag-inquire kung para saan ba ang mga services na yan. So ngayon, atin ang simulan ang ating tarot reading kay Senator Amy Marcos. So makikita natin dito ang kanyang ang nangyayari talaga sa kanyang career, ano ang totoong ganap sa kanya, mga katotohanan sa kanya, sa mga actions niya, kung ito ba talaga ay sincere, at tingnan natin kung ano talaga ang kanyang intensyon sa mga Duterte at ang kahinatnan sa mga pinagagawa niya. Ito ba ay favorable sa kanya or hindi? So yan, alam naman natin na si Senator Amy Marcos ay nakaranas po ng loss of power or control sa kanyang career sa past. Kasi may hindi nagkasundo or may relasyon na yung nasira. Kaya yung career niya ay naapektuhan dahil sa pangyayaring yon. So ang challenges niya ay kailangan niyang gumawa ng paraan, ng plano para po ma-save ang kanyang career. So yun nga, gumawa siya ng paraan. So nakikita ko dito na yung mga ginagawa po ni Amy Marcos ay hindi naman talaga yung 100% na kaya siya kumampi sa mga Duterte dahil nga doon ang kanyang loyalty. Hindi po ganoon ang nakikita ko. So may manipulation po na nangyari, emotional manipulation. So nag-away-away na mga Duterte at Marcos, so siya po ang naiipit. So kailangan niyang dumiskarte. Kailangan niyang sagipin yung sarili niya at ang career niya. So kaya nga nakipag-collaborate siya sa mga Duterte para ma-save ang kanyang career. Yun. So ngayon tingnan natin ang kanyang intentions talaga sa mga Duterte, kung ito ba ay totoo. So nakikita ko dito na yung nalulungkot naman talaga si Amy Marcos sa mga nangyayari sa mga Duterte at sa kanyang kapatid. At siya ay naiipit talaga. Pero ito si Amy Marcos kasi matalino. Kaya niya nilapitan ng mga Duterte sa panahong hindi pa naging presidente po ang kanyang kapatid. Nagpatulong siya. Dahil alam niya yung mga Duterte magagamit nila
So, brutal yung pagkasabi ko, pero totoo yan. Gagamitin talaga nila. Yun ang plano niya at ng kapatid niya. Pero, yung plano niya na makipag-collaborate, teamwork, ganyan, na hahaba pa sana. Kasi nga, ang plano po ni Amy Marcos ay gusto niyang maupo sa mas mataas na pwesto. Gusto niyang maging Vice President po ni Sara Duterte for 2028. So, ang challenges na naranasan niya ay para siyang wala ng kampo. Wala ng kampo dahil sa nangyari kasi nga sinave niya yung sarili niya, yung career niya, iniwan niya yung kapatid niya at kumampi kay Duterte. But hindi po 100% yon na kumampi talaga siya hanggang kamatayan. Kasi doon siya maka-benefits. Doon sa mga Duterte, masave ang career niya. Kaya ginagawa niya lahat. So, may nakita ako dito na yung sekreto po niya. Sa nangyayari po na kaguluhan sa mga Duterte at Marcos, so alam ni Amy Marcos ang plano ni Bongbong Marcos. Alam niya yung lahat ng ginagawa ng kanyang kapatid. Pero hindi niya sinasabi sa mga Duterte. So yung pagdakip po kay former President Rodrigo Roa Duterte, alam niya yon. Pero bakit niya hinahayaan? Kasi hinahayaan niya. Kasi dito may nakita akong malaking sekreto. May plano siya. So yun. Ito yung niya, yung sa past, nakikita ko na gusto niyang mag-manipulate. Kasi nga, parang inaaway na rin siya ni VP Sara, so gumawa siya ng paraan na makapasok ulit sa kanila. So kaya niya hinayaan yung nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte kahit alam niya yon na yun talaga ang plano, wala siyang sinasabi. May babae siyang pinapapasok doon. May babae siyang pinapasok doon sa kampo po ng mga Duterte para mag-spy. So, pinaplano niya kung saang punto ng buhay ng mga Duterte siya papasok ulit. So, ang nangyayari, hinahayaan niya na mangyari yung pagdakip kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil alam niya na mangangailangan ng tulong ang mga Duterte. So, doon siya pumasok. So, yun ang hindi po alam ng mga Duterte. Na alam niya yun. Lahat. Pati Pitsa, alam niya yun. So, yun nga, sira na ang kanyang kapatid, wala na siyang makukuha doon. Kailangan niyang makapasok ulit. Gumawa siya ng paraan. Hinayaan niya ang pangyayaring yun para makapasok siya ulit. Para ipakita niya ang pagtulong sa mga Duterte sa nangyari po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Napakasakit ang katotohanan yan. So, gusto ko na malaman ng lahat ng Pilipino na kung ano po yung ginagawa ni Amy Marcos. Hindi naman niya plano na magkasira, pero yun nga, sana may nagawa siya doon na pigilan niya na hindi kunin si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero nga, mautak siya. So, doon siya pumasok. Hinayaan niya para makapasok siya. So, yan yung masakit. Kasi may magawa siya, pero hindi niya ginawa. Kasi yun nga, doon siya didiskarte pag mahuli na, doon siya papasok.
at magiging bida siya. So ngayon nakikita ko sa ano niya, so sa outcome, ito ang outcome po niya. May mangyayari po kay Senator Amy na hindi niya aasahan, na ma-reveal po lahat yung mga tinatago niya, yung mga hidden, yung behind the scenes po. Ma-reveal po yan sa pinakamasakit na paraan, in public. Mangyayari yan. Mangyayari talaga yan, in public. Slowly lang, unti-unti, hindi yung diretso, pero darating ang oras na yan na ang lahat ng mga plano niya, yung ginagawa niya behind the scenes, malalaman po in public sa masakit na paraan. So, yun po, mga kayang starot. I-highlight ko lang. Importante ito. May babae po siya na pinapasok po sa lugar ng ng mga Duterte na mag-spy at mag-relay sa kanya na hindi naman para sa mag-harm po sa mga Duterte, pero kailangan lang niya malaman ni Amy Marcos kung ano yung mga plano, kung saan siya lulugar, anong oras siya papasok, anong pagkakataon, yung pagkakataon na pwede siya makapasok ulit. So yun nga, na kahit na alam niya na dakpin po si former President Rodrigo Roa Duterte, na pwede naman sana niya maging bida naman siguro siya kung napigilan niya yon, pero pinili niya na masunod yung gusto ng kapatid niya, na hindi niya talaga yung kapatid niya, yung talagang kinukontra-kontra niya, kaya hinayaan niya at naka-benefit siya doon kasi nakapasok siya uli sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan sa kanya. So, yun lang po mga kayang starot. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo na po maghusga. Kayo na po ang maghusga sa mga sinasabi ko. So, kung ano yung nakikita ko sa card, sa spread niya, iniintindi ko ito. So, yun po ang insight po sa nangyayari sa totoong kaganapan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat.